Bea, matapang na leader ng kabataan at may malasakit sa kapwa. Jovel, isang may-ari ng sari-sari store na naaapektuhan ng kakulangan ng serbisyo. Sunshine, masayahing volunteer na mahilig mag-organisa. Cathrice, social worker na tumutulong sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng barangay. Aizel, isang nurse na nakikita ang pangangailangan ng komunidad para sa kalusugan. Kevin, accountant na nangangalaga sa pundo ng barangay. Don Kendrick, isang kabataan na masigasig sa pagtulong sa komunidad. Miguel, engineer na tumutulong sa mga proyekto ng barangay. Justin, ang barangay captain na gustong mapabuti ang serbisyo. Barangay Talaga, isang komunidad sa probinsya kung saan ang mga mamamayan ay nakakaranas ng kakulangan sa mga serbisyong pampubliko. Sa isang simpleng barangay hall meeting, nagkukwento ang mga mamamayan tungkol sa kakulangan ng serbisyo sa kanilang lugar. Mga taga-barangay Talaga, alam natin ang hirap ng buhay rito. Walang maayos na serbisyo, kulang sa health centers, at ang mga paaralan ay kulang rin. Oo, iyan. Pati ang mga negosyo sa barangay apektado. Walang sapat na serbisyo para sa kalusugan, kaya maraming nagkakasakit at hindi nakapagtrabaho. Nakikita ko ang hirap ng ating mga kababayan. Walang klinik at kulang ang gamot at kagamitan. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon ngayon dito upang makabuo tayo ng solusyon sa ating malaking problema. Siguro magpatayo tayo sa kung anong meron tayo. Pwede tayo magpatayo ng health center na galing sa pundo na lokal at mga donasyon. Kung transparent tayo sa paggamit ng pondo, mas maraming tao ang magtitiwala at tulong. Malaman natin kung ano ang pangangailangan ng tao, mas madali tayo makasukan plano kung alam natin kung ano ang kailangan ng ating komunidad. Tulong, bigay ako ng libreng check-up habang hinihintay ang mga pagpapatayo ng clinic. Mas maganda na makapagsimula ang tayo. Ako ang bahala sa plano ng clinic. Magdadala na rin ako ng mga kakilala para tumulong sa construction. pagtutulungan at pagsisimula ng proyekto. Nakakatuwa na makita lahat ng kooperasyon kung hindi natin magawa kung ano kooperasyon. Oo, Don Kendrick, tama. Napakalaking bagay ng ambag ng bawat isa. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng klinik. Mga negosyo rin ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbigay ng mga pangangailangan ng mga nagtatrabaho sa proyekto. Pagpapatuloy ng serbisyo. Natapos ang construction ng health center at nakikita ang pagbabago ng komunidad. Napakalaking tulong ng bagong health center. Marami nang nagpapagamot at bumaba ang bilang ng nagkasakit sa barangay. Rin nating kabataan na sumama bilang volunteer. Naging mas responsable sila sa pagtulong at pag-aalaga sa komunidad. Kita natin ang halaga ng kooperasyon at gustong paggamit ng pundo. Kung tuloy-tuloy ang ganitong sistema, mas marami pang proyekto ang magagawa natin. Ngayong may pundasyon na tayo, ano ang susunod? Plano kong magtayo ng library at palikuran sa mga lugar na nangangailangan. At dahil may tiwala sa atin ang komunidad, mas madali nang makuha ng tulong at pondo para dito. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong pagsisikaan, ay maraming bata ang makapag-aral at magiging mas malinis at ang ating barangay. Sa pagtutulungan at tamang pamamahala ng resources, maaaring malutas ang mga suliranin sa sektor ng serbisyo. Ang pagkakaisa at pagmamalasakit para sa bayan ay susi sa pag-unlad ng komunidad.